Alam ko dito bumili sina din ng Mang Tomas eh. Next problem namin, paano kami pupunta dun sa may accommodation namin. Dito na kami sa airport. Anong oras na ba ngayon? Bakit kayo sumasama? Dito na kami sa airport. Welcome back to my channel. Dito pa isa namin kasama. Hi! So first time kong mag-Siargao. Yung camera. First time kong mag-Siargao. Ito talaga yung pinakamahirap kapag kapag promo flight. Sobrang alanganin ng oras lagi yung mga flight. Tapos wala na naman kaming tulog. Isang oras lang yung tulog ko. Tapos may layover. Meron bang flight direct to Siargao? Kasi parang yung mga nakita ko nung nag-check kami ng flight nun, puro mga may layover sa Cebu, ganyan, or sa ibang lugar. Wala akong nakita nung parang mura lang tapos direct flight to Siargao. Siguro merong direct flight doon pero mahal. Tapos meron pa akong nakita sa TikTok nung nagsisearch ako nung about sa may Siargao. Sabi nila parang never ever go sa Siargao ng February kasi sobrang maulan daw. So tignan natin, kinakabahan ako. Saan hindi masyadong maulan pagpunta doon. Dumating kami dito ng 4 a.m. Tapos yung flight namin 6 a.m. Darating kami ng mga around 7 a.m. doon sa may Cebu. Tapos mag-aantay kami until 9 a.m. doon. Kasi 9 a.m. pa yung sunod na flight. Pero yung mga kasama namin, 11 a.m. yung flight nila. So, yun. Matagal pa kami mag-aantay dun. Siguro, alam mo, medyo naiisip ko ang lumabas muna ng Cebu. Kasi masarap yung lechon sa Cebu. Parang, yun talaga yung pinaka-memorable nung nagpunta kami nun sa Cebu. Sobrang sarap ng lechon. Kaya ba? Pwede kaya yun? Yung lalabas pa kami ng airport sa Cebu. Kasya kaya yung time? 7, 8, 9. Parang feeling ko hindi na eh. Tapos meron kaming nakita doon, nandun daw si Kobe para sa may Siargao at the moment. Makikita kaya natin siya doon? Tignan natin kung makikita natin siya doon. Dahil sa mura yung flight namin, iniisip ko makakatulog pa ba ako bago kami maggala mamaya sa Siargao o zombie mode na lang. So bago na pala ngayon, kailangan mo muna kumuha ng bag tag dito sa may machine nila. Dati pa ba? Bag tag ba to o ano? Bakit parang dati hindi naman tayo pinakuha ng bag tag? Meron ba? Alam ko nung sa counter na yun, sila na naglalagay. Oo, baka boarding pass. May bag tag din kasi dyan. Malalaman natin kung makakuha ba tayo dito ng bag tag. Ano? So, ikaw na dito yung magbabag drop. Ayan. Tapos, i-scan mo parang machine. Wow! Very AI. Ang lakas mga bobo nung sa yung sa self-serve na bag drop, ang lakas mga bobo. Bago lang yun, alam ko dati wala namang ganun eh. Dito kami ngayon sa Cebu Airport kasi may layover. Ganda. Tignan nyo. Look. Ganda. Feeling ko one of these days magiging ganito din kaganda yung airport dun sa may Naiya. Nandito na kami sa Siargao ngayon tapos kinakabahan ako kasi baka wala dito yung luggage ko. Ito na, nakikita ko na yung luggage ko. Mga kasama namin, mamaya pa sila darating. Tapos balak namin, naantayin namin sila dito sa airport sa Siargao. Kaso wala palang mapag-i-stayan dito. maliit talaga siya na airport. Tapos wala kang masistayan. Yung pinaka-space lang niya ay daanan. Kahit upuan, wala. So, baka diretso na lang kami dun sa may hotel. Or mag-grocery kami. Kasi magluluto lang kami ng pagkain pag breakfast para tipid. Ganun. Hindi pa namin alam pa paano pumunta doon sa may accommodation namin. So, samahan nyo kaming maligaw. So, magbabayad muna kami dito. May babayaran dito na environmental fee na 20 pesos. Wala pala ditong ATM. Meron pong ATM. Meron.
Thank you. Alam niyo, first time kong mag-video ng full on dito sa may public, tas yung nagsasalita-salita. Nilalabanan ko yung hiya ko kasi dream ko maging kagaya ni Marvin Samako. Kain muna tayo. Meron ditong karinderya. Ayan. Kita nyo ba? Parang ang layo pero yun yung karinderya. So tama pala si ate, ito merong ATM dito. Meron din dito ng mga parang souvenir area. Yun, kain tayo. Meron ditong mga silog-silog. Kasi dapat kakain kami dun sa may airport sa Cebu. Kaya lang, saglit lang, sobrang saglit lang. Tapos umalis na din kami agad. Sarap yung sabaw. Pork humba. Hindi kami. Kasi mura lang to. Parang ano lang siya. 185. Problema natin yung papunta, no? Pero usually yung mga accommodation, meron silang transfer na ino-offer. Hindi maaraw dito sa Siargao ngayon, medyo makulimlim. Yung sinakyan namin dito, yung isa sa pinakamaliit na eroplanong nasakyan namin. Tapos mauga, no? Malakas yung hangin. Tapos ramdam na ramdam mo. Tapos hindi ko nga marinig yung pinapakinggan ko na kasi rinig na rinig mo yung Zzzz, ganun, no? Nagre-reklamo yung mga afam ang lit daw ng eroplano. Tapos ang ingay daw. Tapos kanina kinakabahan pa ako dun sa may luggage ko kasi hindi ako sure kung kung ita-transfer na ba nila yung baggage ko from Manila to parang ita-transfer na nila yung baggage ko nung nakarating kami ng Cebu. Kasi nung pagdating namin doon, tinatanong kami kung nasa na yung baggage slip namin. Tapos wala akong mapakita, hindi ko na maalala kung saan ko nilagay. So hindi nila ako masagot kung ita-transfer ba siya or kailangan ko siyang pick upin. Pero sabi naman nila, usually daw yung mga connecting flights, automatic na tina-transfer. Usually, pero meron pa ding mga iba na hindi daw talaga tina-transfer. So, kailangan daw doon kasi makikita sa slip or sa may baggage slip, kasalanan ko. Kaya kinakabahan talaga ako kanina kung makukuha ko ba yung baggage ko. Pero ito, nandito na siya. Pantayin pa naman yung mga kasama namin 2 hours. Yung presyo ng pagkain nito, itong Humba, 185. Medyo mahal talaga kapag sa mga tourist destination eh. Yung kinain namin ngayon, siguro makakabili na ako ng 2-piece Chicken Joy sa Jollibee. Pero masarap nung Humba talaga. Manamis. Tapos ito na mukhang nararamdaman na namin yung kinakatakutan ko dito sa may Siquijor. Ay, sa may Siquijor tuloy. Dito sa may Siargao. Makulimlim. Mukhang tama yung sinabi nung nasa isang nagtitiktok na don't ever go here in February kasi medyo maulan daw talaga. Pero okay lang yun para gusto ko talaga ng ulan eh. Gusto ko yung medyo maulan-ulan. Kaya pala parang maliit yung airport nila kasi ginagawa yung airport nila. Ayan oh. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita nyo pero ayan o, ginagawa siya. Next problem namin, paano kami pupunta dun sa may accommodation namin. Kasi wala pala dito masyadong commute, parang puro van, ganun. So nagtanong kami kung paano pupunta dun sa may city kasi parang 30 minutes away dito yung accommodation namin. So yung commute lang na meron dito ay yung mga van. Ito o. Ayan. Nag-try kami magtanong dun sa mga tricycle pero hindi kasi kami magkakaintindihan eh. Purong Bisaya kasi sila eh. Hindi namin magets. Ito yung travel namin na wala kami masyadong itinerary talaga. Yung parang very spontaneous, ganun. Goal lang namin makapag-massage, makapahinga, makapag-surf, makapag-motor, makapag-try nung jeep. Yung parang owner type. Chill lang, ganun. Nakaka-pressure kasi minsan kapag merong itinerary. Lalakad kami ngayon, nahanap kami ng commute. Nandito na yung mga kasama namin. Say hi! What's up mga buddy? Bakit kaya ganun yung mga white, no? Parang hindi sila naliligo. Amoy oil, ganun. Sorry sa iba. So nilakad namin palabas.
Kasi feeling namin overpriced yung mga ino-offer ng mga nasa loob na tricycle. Wala lang, ano lang, curious lang kami kasi baka mas mura dito sa may labas. Sa mga napunta na dito, no, sa tingin niyo, yung mga kasama ko na yung bahala kasi sila mas magaling dun. Alam nyo kanina, nung nasa loob kami ng plane, punong-puno ng white yung plane. Mga white people. Tapos, amoy oil. Yung parang mga hindi naligo, ganun. Hindi ko naman nila lahat pero amoy talaga. So sad. Kamusta naman? Nakatulog ako doon habang inaantay sila. Ang sarap. Na-refresh ako, may energy na ako. Ito yung van na sasakyan namin. Let's go! Island girl! Yes! First, ano ko to, long form video. Ano kayo mga pwedeng gawin dito sa Siargao? Suggest kayo ng mga magagandang gawin dito sa may Siargao. Parang dalawa na lang ang pwede nilang. At least yung van dito, no, hindi siya yung crowded. Ayan, no. Oh, vice president. Dalawa lang yung... So, nung nasa loob kami, yung unang tinanong namin, di ba pinakita namin sa inyo kanina, 300 yung presyo. Tapos nung lumabas kami dito sa may labas, 250 lang. O, di ba nakatipid kami? 50 pesos din yun, no? May mabibili din kami nun. Madami kami mabibili dun. Kanina kasi may tinatanong si Axel na tricycle. Kaso, hindi sila magkaintindihan kasi parang pure talagang Bisaya yung salita. So, hindi sila magkaintindihan. Nag-give up na lang siya, umuoo na lang siya yung kasama ko. Ayun o. Na-refresh talaga ako dun sa tulog ko. Kasi kanina, antok na antok talaga ako. Kasi yung oras ng flight namin, oras ng pagtulog ko pa lang. Ang hirap talaga pag promo flight, no? Alanganing oras lagi yung lipad. Kaya nakakaantok malala. Sana yumaman tayo para next time hindi na tayo magpo-promo flight. Diba? Comment dyan sana yumaman. Di pinapansin, ingay sa tabi. Magulong kabaligiran. Ang ganda ng feel sa probinsya, no? May relaxation na nadudulot yung the provincial life. Gusto ko pag magre-retire sa probinsya. Masarap mag-retire sa probinsya. Yung 30 minutes pala na yun, akala mo malapit lang. Malayo pala siya kasi dire-diretso yung travel, no? Ang bait nung nasakyan namin, pumayag siya na mag-grocery kami saglit. And itong van na to. Anong bibili nyo? Ito yung mga grocery para makatipid kami. Ako di ako nagkakape. Ay, dito eh. Wala naman akong alam bilhin dito eh. Alam ko dito bumili sina din ng Mang Tomas eh, kasi dito siya binidyohan. Tama. Kanina nung nasa loob kami ng kotse, nagtatanungan kami ano daw tawag sa mga tao sa Siargao. Di ba Bisaya lang naman? Sabi nung kaibigan ko, Siargaois daw. Siargaois. Siargaoian. Siargaoian. Yung nakakatawa, di naman nakakatawa. We're here. Dito kami magsistay. Alam nyo, dun lang kami na maling. Sobrang lapit lang. Tapos dinaan pa kami ni Kuya, ang bait. So dito kami magsistay. Sa Casa Luna. Tara, let's go! Ano na siya, kalsada na. Ayan o, ito na yung kalsada agad. Tapos may bakery pa sa harap o. Very nice. Sariling room to, no? This is very nice. Tapos meron siyang ganito. May grill dyan, pwedeng mag-ihaw. Tapos may water din pala sila, pero bumili kami ng water namin. Sayang.
Room na pala siya agad. Pinasok niyo yung shoes niyo. May bed na agad dito. Ayan. Kasi ito yung isang private room. Private room. Sofa yun. Tapos ito, dalawa dito. Dalawa din dito. Then, may aircon. Ayan. Ayan yung kusina. Pwede ka magluto dyan. May patawel pa sila. Yes, may wifi. Lalabas o matutulog. Feeling ko mas masarap matulog. Gabi na pala. Natulog kami pagdating namin dito. Ganun talaga kapag medyo trentahin na natutulog pag dumating sa may isang lugar. Pero mamaya pupunta kami dun sa may foam party. 8 p.m. daw yun parang magsa-start. So, dun kami unang pupunta today. Ang sarap ng tulog ko. Good morning. Alam mo kung sakaling magbabalak kayo na mag-work dito or mag-work from home dito, hindi siya highly suggested kasi sobrang bagal ng internet dito, masistress lang kayo. Kaya, mas mabilis pa yung LTE ng cellphone. Kaya, yun lang. Wala lang, mahina lang yung wifi nila dito. Para siyang yung mga fake wifi, yung hindi gumagana. So, kung magbubooking kayo dito sa may Casa Luna, ayun nga, medyo mabagal yung internet. So, dapat prepared kayo. Prepare na kami. Pupunta kami dun sa may foam party. Let's go! Thank you sa pagsama sa amin today. So, mamaya maglalayas kami ulit. Kala kami mamaya, samahan nyo kami ulit. Mag-upload pa ako ng madaming video sa Siargao. Kaya please follow, like, and subscribe. Ano ba yun? Please follow, like, share, and subscribe. Yun lang. Buyers! Gusto yung foam party! Dapat